to, out of scrap. Nabuo ko yan. At dumami sila. Nakapag-separate na yung mga ibon natin. Good morning guys. Welcome sa ating channel, ang Tutanlok. Eto, DIY din yan. Yung training box na yan, DIY din yan. Out of nowhere din. Out of scrap din. Samantalang itong ating ibon, namimiss na yata ako masyado. Tingnan nyo guys, kung gaano sila pag narinig na nila yung whistle ko. Ganyan po sila. Ayan na. Nahihiwalay ko na po yung mga mga stock birds natin sa kanilang kanya-kanilang mga Kaya dito, baka gawin ko na lang tong colony breeding. Isang linya lang ilalagay ko rito. Bahala sila, yung nanay, tatay, pinsan, kapatid, ang magmating. Basta isang linya lang pupuruin ko dito. Tinanggal ko na yung partition dito Kaya lagusan na sila. Ito project ko sunod. Tatanggalin ko naman para isang buong hawla na sila. Na kung sa bakay, kung sakali puro lahi lang ng kay Boss Giovanni Matro. Shoutout sa iyo. Kay Boss Kenshin Himura, yan. Ganun, shoutout sa iyo, pre. Ayan, ganun ang maganda kong plano rito in the near future para sa kanilang sa breeding dito sa gagawin nating colony. Samantalang ang ibon natin na to, yung nightbird nating ibon, ngayon lang yata tayo magkakaroon ng lahi sa katahuan niya, Binaklas ko kasi si Smart. Nilagay ko siya si Smart sa kanya. Sana magkaintindihan sila mabuti. Ayan, naghahabol lang sila. Parang sign na yan. Hinahabol si Smart. Ni Smart si Nightbird. Ayan, sigurado yan. Near future, siguro mga bigyan natin 1 week. Bubuga na yan. Kasi batay sa aking mga nakikita sa kanilang motion, basta hinahabol na ng lalaki yung hen, matik, bubuga na ng itlog yun. Ito yung ibon natin na si Noble. Baka ibigay ko kay Eugene. Ayun si Eugene. Ang natin, finisher po yan ng ng Tugigaraw. Si Eugene. Tapos itong ibon natin na galing kay Kenshin, baka alisin ko yan dyan. Pagsama-samahin ko sila doon. Sa plano ko na mag-inbreed na isahan lang. Isang linya lang. Tapos ibabalik ko yung lahi ng anak sa nanay. Tapos yung lolo sa nanay. Basta bahala na sila kasi hindi naman natin matutukan mabuti kung paano natin imimix. Pero pinag-aaralan ko pa rin. Kasi ang isang fancier, parang parang lagi nag-aaral yan. Nag-aaral sa magiging kombinasyon ng lahi. Nag-aaral kasi nga gustong matuto. At kahit na anong sabi na kayo matagal na naglalaro, sadya po talagang kailangan ko pa rin ng kaalaman. Hindi naman sabi ko na na kulang, pero sadya po talagang baka gano'n na rin. Kulang pa tayo sa kaalaman. Sa experience, marami na rin siguro ang experience sa karera. Kaya lang iba pa rin yung yung meron kang kaalaman. Daig ng matalino. Daig ng may alam, yung matalino. Sabi ng tatay ko yun. What? Naalala ko na naman tuloy tatay ko. Si Armando. Ito po, nilagyan ko na rin ng ilaw dito pag sa gabi. Naisipan ko silang silipin. Kagaya kahapon, sinilip ko sila, okay naman. At siguro oras na rin para sa feeding ng itaas natin. Unahin ko naman ngayon yung itaas. Kasi pabago-bago yung panahon, unpredictable. Ayan makulimlim na naman. Gagawin ko muna pakainin sila.
Kasi mas marami ang papakainin dito eh. Oh, ayan. Ayan, may anak na yung ibon natin na si si Blade. Tapos itong ibon natin na si Opal, mayroon ding isa. Nag-single lang ginawa ko. Tapos itong si Gordon, saka itong magandang babae na to, parang sabi sa akin ng isang kaibigan ni Johnson daw. Hindi ko ma-sure. Titingnan natin to. Itong ibon ni Kenshin. Ito. Itong black checkered. Makakunin ko to. Alisin ko. Lipat ko dito sa gagawin ng colony. Ayan. Yung naisip ko kasi colony, yung mga ibon ni Kenshin ni mura. Tapos itong red natin, baka maggawa rin ako isang colony na puro pula lang lalagay ko. Saka opal. Para pag nag-mixture, pwede tayo magkaroon ng ng pang-off color. Ang ibon natin na to, tong red checkered na to, bumuga na yung asawa. Dalawa na ang binuga, ayan. Ayan, binuga na yung kanilang Ang kulungan natin, yan, galing lang sa junk shop. Mga bili-bili ng mura. Ayan. Tapos ito, bakante yata to. Baka kung anong maisip ko na gusto ko i-pairing, dito ko naman ilalagay. Samantalang, ang ibon natin na si Velvet White Light, ibinangga ako dito sa double banded natin na ito yata, si Moonlight yata to. Batman, Moonlight Batman. Ayan, Batman talaga pangalan niya. Pero gawa ko Moonlight. Tama. Nakita ko naman itong ibon niya, Wow. At anak ni Pato. Ito. At malapit na siya siguro kung kumain. Ito. Malapit na. Ito. Alam ko ano to eh. Hindi niya anak to. Kasi nabasag yung itlog ni Pato saka ni Joseph Jimenez. Shoutout sa iyo, Kuya Joseph. Ito yung ibon mo. Siniter ko muna habang nagme-mating sila. Pag ito eksakto to, pagka kumakain na tong red checkered na to, pwede ko na to isamparon sa ating hawla sa taas pang south. Sakto, magme-mating sila, mangingitlog to. Ang kakpo ay ibon ni Sir Joseph Jimenez, saka tong si Pato, ibon namin, si Pato. Ayan. Sana magkaintindihan naman. Sana magkaintindihan sila mabuti. Ito naman po, ang ibon natin na si Luis. Ang pinartner ko sa kanya, ito si Velvet. Velvet na may thunder sa mata. Ang kanyang sisiw, isa lang. Parang nagustuhan ko pa na maging single pigeon lang ang kanilang pinapakain para mas healthy. Kaya nakapadlock eh. Okay lang kung mamaya konti bubuksan natin yan para maka-out na. Ayan. Samantalang itong ibon natin, itong butterfly na to, yan ako na lang to, si Ilog. Si Ilog, binangga ko naman dito kay Ariel. Kaya sila iwa-iwalay na yung mga yung mga mixture natin. Yung mga ibon natin, pinagpalit ko ng ng mga inahin. Samantalang itong si Miss Pooling, nagaling din kay Paring Kenshin. Ang humakot ng premyo sa CHPA. Ayan. Ang magiging partner niya at makapangasawa niya, anak niya. Isang stencil na cock, ang nanay, malinaw na blue checkered. Mag-i-inbreed sila, babalik yung lahi sa nanay. Nanay saka anak, inbreeding ang gagawin natin. Para hindi mawala yung speed ng ibon. Tapos ang magulang naman nito, ang tatay naman nitong stencil, pang distansya. Kaya mangyayari, speed cross distance bird. Ang mga speed bird po,
talagang mabibilis po yun, mga fastbird po yun. Pag sinabi nyo kasi speedbird, may speed. Tapos yung pang distansya natin na ibon, pang long distance, mga lahi yan ng mga BDB, mga Jansen, yan, malalakas din yung katawan yan eh. Mabilis na lahi din yun, speedbird. Pero, nagaano sila sa genetics. Pag binanat mo ng mga cross mo sa mga Vandenbalk, Banlun, yan, mga matitinding mga lahi niyan, pandistansya talaga. Tapos, nagkaroon naman tayo ng maganda-gandang banggaan dito kay Ariel, cross kay Nightbird. Susubukan natin. Pang Nightbird natin, mangyari, nalipad sila sa gabi. Ang mga Nightbird po, lahi po yan ng mga kabutar. Mga lahi ng mga pang ibang bansa. Nalipad sila kahit gabi, nakakauwi sila. Iba yung vision ng mata nila sa vision ng mga regular, normal na kalapate. Yun ang kagandahan sa Nightbird. At first time natin magkakaroon ngayon ng Nightbird na lahi. Yung isang pinipairing ko, baka maging pairing ni Ukba. UCBA yung singsing. Tapos Bluebar na babaeng Nightbird. Baka kunin ko, hindi ko nadalhin sa tindahan. Kasi ayon sa mga mga sabi at payo ng mga kalapatids natin out there, malaking bagay na nami-mixture yung mga Nightbird sa mga ganyang mga kalapati na pangkarera, mga racing pigeons. Kasi may tendency na malate yung ibon natin nang uwi galing sa karera, galing sa malayong hagis. May tsansa na umuwi siya sa kulungan na na kahit madilim. Yun ang tsansa, malaking tsansa. Doon papasok yung pagbibreed natin ng mga Nightbird lines. Okay. Eto, ang lahi pa ni Mosaic. Lahi ito ni Mosaic. Itong nagmo-mosaic na checkered na chetap na white flight. Tapos ang binangga ko sa kanya, Terminator. Talagang pang pang malayuan. At sana magbugas sila ng maganda at may magandang potential na sa ibon na talagang kailangan natin. Kailangan natin eh. Hindi na ganun kadali ang karera ngayon. Very sophisticated na. Saka iba na ang klase ng mga linya ngayon na mapaloob sa karera. Talagang kailangan natin ng power bunot. Kailangan natin ng bunutin tong electric fan kasi nga mag-overheat pa to. Ayan. May electric fan pa ako sa duyan. May duyan dito eh. Lagay ko. Tapos itong pachimbag ng alaala ng lolo ko. Ayan. Kailangan natin mag-eksperimento. Kailangan natin gawin yung mga bagay pa na di pa natin naisip gawin. Magandang gawin. Bago daan, akit na tayo. Ito po, nasa taas na tayo. At yung ibang ibon natin hindi pa napasok. Ito, si Aswang, si Blackcheck, yung ibon natin na si Apple, yung Apple Nose, andun sa sulok. So may viewing natin. Samantalang yung ibang ibon natin dito, sama ng tingin sa akin, nagugutom na yata. Ito. Mapapansin nyo, hindi na sila masyadong crowded kagaya dati. Na sama-sama sila, marami sila. Hindi na sila masyadong crowded. Kasi nga, sineparate ko na ng isa ng unti-unti. Pair by pair, doon sa baba. Ito, andito yung ibon natin na, yan Ayan yung mga ibon natin, mga black checkered na yan. Precious kay Daddy Tutan yan. Ito, itong blue top na nagmamosaic. Si yan, yung nasa gitna, si Toybot. Samantalang, itong mga ibon natin na to, talagang sama ng tingin sa akin. Ayan. Ito yung viewing natin na ginawa. Tapos ito yung dating bukid na tinatakbuhan na ni Daddy Tutan noong mga panahon na tayo bata pa. Ayan.
May malit na ilog dyan sa may parting pader na nilalagusan ng tubig ng Petrochem hanggang doon sa Tulay Negro sa may gate 4. Yan, dito ang kanilang viewing area. Ayan, ang ibon natin, oh. At ito na, ang pinaka mahirap na parte ng ating pag-iibon. Yan, tutok na naman sa araw si Daddy Tutan. At ito, siyempre kailangan may safety nest ang kailangan natin. Kailangan natin mag-safety sa ibon natin. Malapit na karera ng CFL. Shoutout sa'yo, Boss Fernan Bayan. Ito yung mga ibon natin. Mapapansin nyo, maluwag na talaga sila. O yan, maluwag na sila rito. At naipasok na rin natin yung yan. Ipasok na rin natin yung gagawin nating purchase na pero hindi pa tapos yan Isang purchase na nahingi natin sa isang kaibigan at napapakinabangan na nila. Ayan. Sa mga natin sa akin. Parang gusto na nilang kumain. Bibigyan ko naman sila. At oras na rin ang kain nila. Hindi man tayo magpapabaya para sa kanilang kalusugan. At ito kailangan nila. Huwag ka na lumabas. Black Chick. Sinubukan ko muna silang alpasan, guys. Ayan sila, ayan. Meron na silang konting formation. May mga formation na sila, guys. Ayan. Hindi ko po sinabay yung panlaro natin sa norte, Sila pa lang yan. Ito si Dapo. Yung grizzle na bigay niya ni Boss Obet Stapia. Shoutout sa iyo, boss. Ayan, ayun sa ibabaw yung si Black Chick. Ayan po yung mga ibon natin, enjoy nilang paglipad sa labas. Ayan. Yung ibon natin, yun. Yung golden natin, sumama na rin. Tapos lumipad niya, ito, alam ko si Bad Girl to, Ayan. Ayan, sila magkakasama. Ito, si Dada to, di ako nagkakamali. Ayan, dadive na si Ayan, dadive na si may inakay ito si Bad Girl. Ayan. Ayan, guys, natutuwa naman si Daddy Tutan na nagkakaroon silang formation sa kanilang ranging. Ayan. Ito si Aswang. Tapos yun, yung isang pumitik, si Singit yun. Yung ibon natin na may pakpak na singit. Ayan. Ayan, nakita nyo na marunong na sila sa trapping. Ito. Ayan na. Nagkakaroon na sila ng magandang samahan. Ito naman, moment naman para sila patukuin ko. Ayan. Ayan na. Ito yung grizzle na bigay niya Boss Obet Stapia. Uy, mamaya na. Medyo naman kayo bumanat. Hindi na kayo naghintay. Talaga kayo. Hindi na kayo naghintay na tawagin ko. May cellphone naman. Okay, kuha nyo dyan. Talaga kayo. Ay, Black Chick. Inunahan mo pa ang Daddy Tutan. Black Chick. Oh. Saka si Katarman, gutom na yata talaga. Oh. Hindi po tayo nag-hand feeding. Kasi hindi po sanay si Daddy Tutan ng hand feeding. Pero isang magandang pamamaraan din yun. Para sila, ayan bigyan ko kayo. Ayan.
Kung sinasabi ng iba na mali ako magpatuka, What? siguro may mali, pero aanin mo naman yung tama. Kung lagi na lang sila ang tama, di po ba? Walang pinag-iba yan sa payo ko sa mga kapwa ko fancier na mag-ingat lagi sa kalsada. Yung mga panlalamang sa kapwa, gawaing hindi maganda yan. Kaya Diyos na lang natin. Nanlalamang kayo sa lupa, hindi naman kayo makakalamang sa langit. Sigurado yun. Kasi ang gawaing masama, may hangganan yan. Ano pa ba pangalan ni karma kung hindi siya totoo? Ayan guys, sabihin nyo kung anong pagkukulang ni Daddy Tutan para layasan ng mga ibon. Ang mga ibon, pag hindi born sa kulungan natin, malaki chance na mag-fly away, na umalis. Pero sa aking mga experience, sa ratio na rate 1 out of 100, siguro ang mga instances na tayo ay nilayasan ng ibon, siguro mga ano lang, mga 20%. Mas lamang yung mga ibon na binigay sa atin, napaparonda pa ni Daddy Tutan. Ito yun, yung ibon natin si Bad Girl. Ayun, tingnan natin kaya ko siya i-unfeed. Oh. Ayan. Ayan si Bad Girl. Yung kumakain sa kamay ni Daddy Tutan, si Bad Girl po yan. May dalawa na siyang anak. Ayan. Sana may habol natin to. Itong anak ni Kulangot. Wow! Gusto ko may habol to sa ano, sa norte. Itong anak ni Kulangot na to. Ayan. Sana may ano ko. Saka ang asawa, ang tatay niyan. Hindi ko alam, si Ariel yata. Yan, ganito. Oh, alam na ni Mami Tutan kung bakit lagi ako matagal magpatuka. Ayan na. Tapos, may ibon na nilagay ko sa motivation nest. Andito sa likod. Ito. Naglagay ako ng motivation nest para lang sa kanilang pairing na magmamotivate sila umuwi ng maaga dahil may asawa sila. Hindi na sila magagala, hindi na sila magiinom sa labas. Sa mga kasabahan sa trabaho, hindi na. Diretso na sa bahay. Dahil sa loob natin na to, sa motivation nest na ginawa natin, malaki chance na umuwi agad sila. Yan. Si Milo, umuwi agad. Tapos, yung motivation nest natin, may nagmamayari na. Ito. Ang ibon natin na nawala sa Ragay. Si Red Red. May dalawa na siyang itlog. Ang napangasawa niya, si Black APR. Sana magamit natin sila sa darating na karera. Na baka hindi ko na gamitin si Red Red kasi medyo magulang na yung singsing niya. Ando pa si Aswang sa labas. Ay pagmasok. Ayan. Ito na lang po mga ibon natin dito sa South Loop. Pinangalanan ko po South Loop to. Ito, para makita nila na dito sila kakain at dito rin sila inom dahil dito ang kanilang bahay. Ito nga pala, si
Super Blade, meron ng dalawang itlog. Lalaki po Super Blade. Ang napangasawa niya po, si Tatak. Tatak checkered. Tatak ano, yung may tatak natin sa pakpak na may band assignment. Kaya ang pangalan ko sa kanya, sa babae, si Assignment. Ayan. Makikita nyo sila sa isang araw. Samantalang yung binili natin na 1K, eto siya. Ayan yung red checkered na yun. Napaamo natin guys. At natutuwa ang Daddy Tutan sa ganung pagkakataon. May magaganda tayong lahi na lilipad sa south. Sana naman ano, ma-score naman. Lagi na lang tayo gulong. Mahirap naman yung puro gulong lang. Wala lang ano, wala nang dulo. Anyways, ganyan. Oh, alam na ni Mami Tutan kung nasaan ako. Pag hinanap ako doon sa baba, alam na. Nasa taas tayo. Pero yung mga tao na magmamataas, hinihinay lang kayo. Nakikipagkasundo na sa inyo kung ano mang kasalanan na nagawa. Ipagbigay nyo na, pero huwag kayong mag-demand ng sobra-sobra. Huwag kayong mag-demand ng sobra-sobra kasi masama yun. Hindi magandang gawain yun. Sa kayong pagratatat ng bibig mo, hindi ka sundalo. Kailangan puntaan mo yung nararapat na, ano, na pananalita. Sa edad namin, sa kaedad nyo, magkaiba yun. Kailangan natin ng respeto. Hindi yun nabibili. Ibinibigay yun. Guys, ang respeto hindi yung kayang bilhin. Dapat yung binibigay mo sa sarili mo. Binibigay mo yon sa sarili mo bilang paggalang naman sa sarili mo. Ang paggalang sa nakakatanda, napakagandang kagawian yan. Kung may edad sa'yo, magsalita ka ng ano, ng tama sa edad mo, sa kausap mo. Ba, ang galing ng dropping nun. Hindi kailangan ano, maging mataas ka sa kapwa mo. Oo, nakakalamang ka sa bulsa. Pero magkaiba yung bulsa ng ano, ng tao sa kapatid. Oh, ang bulsa ni Daddy Tutan, hindi kagaya ng bulsa ng kapatid niya. What? Ganun yun. Oh, tapos meron pa ako ditong ano to? Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Kung ano man pagkakasala, pwede naman bayaran. Hindi naman natakbo. Oh. Kailangan mo pa bang magratatat ng bunganga mo? Samantalang, ang kapwa mo nakikipag-ayos sa'yo. Huwag naman ganun. Hindi magandang gawain. Oh, pero maganda yung trapping nito ha. Maganda yung trapping natin na to. Mukhang nakapasok na yata lahat. Oh. Ganda ng camera na to ah. Parang... Anyways, ang pagsasabi ko ng ganoon, dapat matutunan talaga ng tao. Ang respeto, nanggagaling yan sa kapwa mo. Kung wala kang respeto sa sarili mo, magrespeto na ka ng kapwa mo. Yun ang dapat mong gawin. Hindi nararapat sa'yo ang salitang respeto kung hindi ka marunong gumalang. Siguro yung mga magulang mo hindi ganyan sa'yo. Kaya ganyan ka. Anyways, tutut! Bawal po yung mga sa aking kasabihan na yun. Pero hindi po ako ng pasensya sa inyo. Dahil dala lang po ng damdamin ko bilang isang tao na nabastusan. Na hindi ginalang sa aking edad. Na ano, sa pangyayari. Sobra-sobra inihingi mo, ibibigay naman namin. Pero bakit kailangan pang ganun ng magratatat ng bunganga mo? Hindi kaya ng sukang paumbong yan. Hindi kakayanin. Nahihirapan ng ano, sukang Ilocos. Sobrang lutong. Naigip pa to. Saya buhay. Makakain na sila. Oh. Pero galing ah. Umamo na sila lahat. Ito naman tayo sa norte. Oras naman para yung ating pang norte ay i-release muna bago sila pakainin.
Ayan, maganda rin yung mga ibon natin na expose sa kulimlim. Saka sa mahinang ulan, malaking bagay yun sa kanila. At ito, ang ating ibon. Na sadya po talagang sila kailangan natin ng ng panahon para sila maitos. Kasi nalalapit na talaga ang ang laro ng ng norte. Ito po yung ginagawa natin sa kanila bilang advanced training. Kasi pagdating sa track, kinakalampag yung track. Kinakalampag para maglabasan sila. Ngayon, ginagawa natin sa loop natin. Yan. Ayun, pumitik na. Nagpitikin na sila. Ang mga ibon natin, nagpitikin na doon sa ulap na makulimlim. Ayun. Yung apat na yun, kilala ko yun. Yun, sumama na si Major. Ayun. Ang nalipad, si Ampon, si Major, si Mistapia, si Ovaltine, saka tong si Ampon. Etong tatlo, si Subic, si Blackcheck, saka si Binondo Girl. Mukhang walang planong umalis. Oh, andito si Banay sa bubong. Naghahanap, kinukulang pa ayun. Ayun, yung 5 na sinabi ko sa inyo kanina. Ito. Kailangan siguro nating bigyan ng patuka muna to. Iiwanan ko na lang to ng patuka. Ayun. Ganda. Ang ganda ng lipad nyo. Nakasumpo tayo guys ha. Nakasumpo yung ibang natin. Ayan, nakasumpo yan. Kaya ayos. Hindi ko po pinagsasabay ng release yung ibon natin na pang norte. Ay, nalipad pa rin sila hanggang ngayon guys. Hindi ko sila pinagsasabay magbanggaan sa ranging para alam nila yung mga kasama nila, saka yung lipad na gagawin nila pagdating na ng karera. Ayan, nasa likod ko. Hindi nila kailangan na magsabay itong pang south natin. Kasi itong pang south natin, karamihan dyan ilalaro sa south. Tama ba yun? Eto, ilalaro po sa south yon. Samantalang itong isang ibon nating YB pumasok dito sa kulungan natin. Ito po. Itong ibon na to ay malikot. Ayan. At ang alam ko, anak yan ni Aswang na gift bird sa atin ni Boss Kenshi Nimura. Ayan. Hindi pa rin nababa yung ibon natin guys. Oh, pansinin nyo. Pansinin nyo guys. Panay pa rin ronda. Wala silang hilig sa lipad guys. Oh, yan. Nag-ranging na. Kasama na si Black APR. Sumama na si Ayan. Ayan guys. Kanina pa yan. Mamaya pa yung bababa. Natutuwa naman si Daddy Tutan sa improvement ng lipad nila. Na sadya naman talagang fulfillment. Nakakatuwa, nakakasaya ng puso. Kasi nga, yung ating paghihirap sa kanila, hindi pa man nagkakarera, pinapasaya na nila tayo. What more, pagdating na ng karera, sila naman ayoko mag-open loop dito kasi may mga pusa dito. Hindi advisable mag-open loop. Gusto ko sana i-open loop na lang sila ngayon maghapon para pag inabot ng ulan, maliligo sila sa ulan. Saka mararanasan nila yung ulan sa during the race. Kaya lang yung pusa kasi, yung mga pusa diyan sa tabi-tabi, hindi friendly. Hindi friendly mga pusa na yan Ayan, dito ako nagpapahinga guys. Habang sila nagre-ranging dyan, Daddy Tutan, baka mahulog ka na naman. Ayan, mahuhulog ka na naman. Huwag mo nang subukan, masisira buhay mo.
At kung inabot mo ang part ng video natin na to, sana maibigan mo na ano, napindutin yung bell button dyan kung bago ko lang. Saka paki-like and share na rin. Subscribe, all notifications. At yung paghihirap natin, ng damdamin natin, kaya natin gampanan lahat yan. Dahil may nag-iisang Diyos at si Papa G ang may likha sa ating lahat. Anumang karanungan at walang respetong binibigay sa kapwa, mas bobo ka pa sa hangal. Mas mahina pa ulo mo sa hangal. Kaya ang pinag-aralan, hindi lahat ng mga magagaling at nag-aaral may respeto sa bibig. Mali kayo doon. Ang respeto nagmumula yan sa pamilya. Nagmumula yan sa pananalita ng isang magulang na magre-replika, magre-reflect pagdating niya sa iyong mga anak at sa iyong kapwa. Oo, may pera ka ngayon, pero hindi mo kayang dalhin yan sa patutunguhan mo. Good morning guys, and arigato gozaimasu. Minasan, kyoskite. Danken, grachi, kamsahamnida. Maraming po salamat guys, at mabuhay tayong malaya. Yung pangarap natin na yun, tuloy-tuloy lang kasi nga libre lang yan. Yung respeto hindi. Hindi yan binibigay basta-basta. Salamat po guys, at mag-ingat tayong lahat.